Mga kapuso, patuloy po ang paalala ng motoridad. Mag-ingat po sa budol-budol at sa iba pang kawatan. Iba't iba po ang modus ng mga grupong ito sa pambibiktima at payo nga po ng motoridad, dapat po lagi maging alerto at iwasan pong makipag-usap sa mga hindi kakilala. Balita natin ni Jay Sabale. Nalapitan ka na ba ng taong di mo kilala? Kinausap at sa di malamang dahilan ay napasunod ka sa anumang sabihin nila. Kaya naman ang ending, nawalan ka ng pera o personal na gamit. Pwes, maring biktima ka ng budol-budol. Isang uri ng scam na madalas ginagamitan ng bugkos ng pera para makapanloko. Sa paglipas ng panahon, may iba-iba ng estilo ang modus na ito. Tulad ng sinapit ng 21 taong gulang na si Miguel. Nag-aabang ako ng jeep pa uwi, tas bigla na lang may pumunta sa harap ko na isang lalaki. Tas nagpakilala siya, magsa-survey daw lang siya ng saglit for 5 minutes. Humingi umano ng tulong ang lalaki tungkol sa isang survey na may kinalaman sa fraternity. Sinabi rin itong may mga nakamanman sa kanila na miyembro ng nasabing frat. At nang makuha ang loob, inutusan ng lalaki si Miguel na pumunta sa isang restaurant upang doon maghintay at magpapirma. Bago daw po ako umarap dun sa senior niya, kailangan ground zero. Yung ground zero, kailangan wala daw po akong dalang gamit, damit lang yung dala ko, tsaka yung index card na yun. Nilagay ko lahat ng gamit ko, pati yung pera ko, nilagay ko lahat dun sa bag. Iniwan namin sa baggage counter. Matapos ang ilang minutong paghihintay, nawalang bigla ang kausap ni Miguel. Dito na kinutuban ng biktima. Kaya agad niyang binalikan ang iniwang gamit sa baggage counter. Pagdating ko doon, wala na daw po yung gamit ko. Kakaalis lang daw po nung kasama kong lalaki. Akala daw po nung nagbabantay doon, kasama ko yun. Una, hinihingi niya daw po yung number. Sabi daw po nung lalaki, nakalimutan daw po kunin sa akin. Tuluyan nang hindi na ibalik ang gamit ni Miguel. At ayon sa otoridad, budol-budol umano ang bumiktima sa kanya. Yan yung swindling or estafa na tinatawag natin na common. At yan ay may kaparusahan ng prison correctional or pagkakabilanggo ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Payo ng otoridad, mag-ingat lalo't nasa pampublikong lugar. Iwasan ring makipag-usap sa mga di kakilala. When you open yourself to the other person, you allow yourself to become suggestible. And that's where the hypnosis and all the manipulation come in. Sakali namang may lumapit na hindi mo kilala at humingi ng tulong, mas maiging dalhin sila sa barangay o istasyon ng pulis. Jay Sabale, GMA News.